Mga kabayan, dahil dito wala ng problema ang Pilipinas para makagawa ng sarili nating mga barkong pandigma. Pero bago natin ipagpatuloy, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Alam ninyo, kakabukas lang ng Steel Asia na isang malaking pagawaan ng mga bakal, kung saan pumunta pa ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa inauguration ng Steel Asia Compostela Works na matatagpuan sa Compostela sa Cebu. Kaya kung gagawa tayo ng barko, wala ng problema, dahil mayroon na tayong mapagkukunan ng mga bakal para sa paggawa. Tsaka alam ninyo, dati na pala tayong gumagawa ng warship, mga taon 1980s, time pa ni Marcos Sr. At ito din sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea dati, na si Commodore Roy Vincent Trinidad, na ang gobyerno through the Department of National Defense will no longer buy warships sa ibang bansa, dahil sobrang mahal ang maintenance para panatilihin na lagi in good condition ang barko. Ang gagastusin mas mahal pa sa presyo ng barko. Kaya mas maganda na tayo na ang gagawa ng ating warship dahil nakakatulong pa ito para mapaganda ang ekonomiya ng Pilipinas. At ayun din sa kanya, dapat sanayin din ang mga tauhan ng Philippine Navy kung paano gumawa ng barko. Sinabi rin niya na buhayin lang natin kung ano ang nasimulan dati, dahil ang Philippine Navy dati ay nakadevelop ng 2 or 3 warships in the 1980s. Nakagawa na pala dati, so ibig sabihin kaya natin. Kaya dapat i-push ang plano na yan para tayo na ang gagawa ng sarili nating warship. Kahit si DND Secretary Gibo Teodoro ay gusto rin niya na dito din gagawin ang ating mga warships. Diyan kasi sa Balamban, Cebu, marami ang pagawaan ng mga barko. Nandyan yung OST na sana sila dapat ang gagawa ng offshore patrol vessels natin. Kaso tumaas ang presyo dahil sa inflation, kaya hindi natuloy. Sinabi rin ni former Japanese Defense Minister Onodera Itsunori na ang Japan ay gusto rin tumulong sa Pilipinas para makagawa tayo ng sarili nating mga barko. Kaya dapat ma-push ito para makagawa tayo ng sarili nating mga barko. Tapos tutulong pa ang Japan at mayroon pang mapagkunan ng bakal. Ang kulang na lang suporta ng gobyerno para panduhan ang project. Pag nakaumpisa na, tuloy-tuloy na yan. Tapos sa maintenance, malaking tipid talaga, dahil ang maintenance dito na rin gagawin. Habang tumatagal, masasanay na rin ang mga taga-gawa ng barko natin. Makakayanan na nilang bumuo ng mga magagandang klase ng warship at malagyan ng mga modernong weapon, para kahit maliit, kaya tapatan mga malalaking barko. Di ba ayos yun? Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.